Ikalawang kabanata. Ang pagpapakumbaba ni Kristo. Hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na Espiritu? At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko. Magkasundo kayo't magmahalan, at magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa, at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag. Mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo, at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Gawin nyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo, para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila habang pinaninindigan nyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung gagawin nyo ito, may maipagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo. Dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo. Ang paglilingkod ninyo na bunga ng inyong pananampalataya ay tulad sa isang handog. At kung kinakailangang ibuhos ko ang aking dugo sa handog na ito, maligaya pa rin ako at makikigalak sa inyo. At dapat maligaya rin kayo at makigalak sa akin. Si Timoteo at si Epaphroditus. Umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapapunta ko riyan si Timoteo sa lalong madaling panahon, para masiyahan naman ako kapag naibalita niya ang tungkol sa inyo. Siya lang ang kilala ko na katulad kong nagmamalasakit sa inyo ng totoo. Ang iba'y walang ibang iniisip, kundi ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Ngunit alam niyo kung paano pinatunayan ni Timoteo ang kanyang sarili. Para ko siyang tunay na anak sa pagtulong niya sa akin sa pangangaral ng magandang balita. Binabalak kong papuntahin siya sa inyo kapag nalaman ko na ang magiging hatol sa akin dito. At umaasa ako sa Panginoon na ako mismo ay makakapunta sa inyo sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, naisip kong kailangan ng pabalikin ng kapatid nating si Epaphroditus na pinapuntan niyo rito para tulungan ako. Tulad ko rin siyang manggagawa at tagapagtanggol ng magandang balita. Pababalikin ko na siya sa inyo, dahil sabik na siyang makita kayo, at hindi siya mapalagay dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoo ngang nagkasakit siya, at muntik nang mamatay. Ngunit naawa ang Diyos sa kanya at maging sa akin, dahil pinagaling siya at naligtas naman ako sa matinding kalungkutan. Kaya gusto ko na siyang pabalikin para matuwa kayo kapag nakita niyo na siya ulit, at hindi na rin ako mag-aalala para sa inyo. Kaya tanggapin niyo siya ng buong galak bilang kapatid sa Panginoon. Igalang niyo ang mga taong tulad niya, dahil nalagay sa panganib ang buhay niya para sa gawain ni Kristo. Itinaya niya ang buhay niya para matulungan ako bilang kinatawan ninyo.